Tapos number 7, sa unang round ay doon lamang magtatanong, sa nilatag, sa rebuttal ay kahit ano pwede na itanong basta na ayon sa paksa. Number 8, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot ng walang kinalaman sa paksa, maaari itong itanong sa'yo. Bawal mag-add home at side comment. At ang panghuli, kung may nalabag sa alinmang tuntunin, ang moderator ang magpapataw ng kaukulang aksyon. Ayun, malino sana sa tatlo. Debaters saka sa moderator yung rules natin. Yung Bradley, yung oras natin, 10 minutes yung 7 lang, 7. and then yung 7. Okay. Tapos yung tanungan, 7. yung 7, okay. Running time, no? Hindi, iko ko natin may post. Pagka may objection lang. Okay, game na. So, ito muna. Sulan natin. Sige, magpakilala po muna ang bawat isa sa Jordex. Isang minuto, magpakilala ka muna. Ay, magandang gabi. Ako pala si Jordex ng Roman Catholic Church. Ay magpapatunay sa paksa namin ngayon na ang mga imahe ng Katoliko ay imahe mismo ni Kristo. Thank you. Love song. Okay, good evening sa lahat. Ako si Lovesong, isang JW. So, hindi ako representative dito ng JW. Ito ay sarili ko lang desisyon para makipag-discussion dito sa aking kausap ngayon na si Jordex, isang Katoliko. Yan, patutunayan ko dito bilang negative na yung image ng Catholic ay hindi mismo si Kristo. Ayan, bilang negative. Maraming salamat. So, hindi natin pagtatagalin. Magpe-present na po ang ating affirmative na si Jordex. Yan. So, Uncle Jordex, meron ka 7 minutes para mag-represent sa iyong team. Okay, salamat moderator at sa host natin na si Viewerista. Okay, papatunayan ko na itong mga imahe ng Katolisismo ay mga imahe mismo ni Kristo. So, alamin natin yung terminong imahe. Ayon dito sa Greek ay tinatawag siyang icon, which refers to the image itself. So, titignan natin Colossians chapter 1 verse 15. Si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ibig palang sabihin itong si Kristo, siya mismo yung imahe or icon na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. So meron na tayong basis na kinukuha pala ni Jordex dito yung terminong imahe na nagre-representa din ito sa imahe mismo o larawan ni Kristo. So ano ba yung pagka-imahe na ito? Ito ba yung tinatawag nating likeness of man na from Genesis 1 verse 27 na sinabi dito, so God created mankind in His own image. Ang nakalagay kasi dito na imahe, in the image of God, is yung tinatawag nating chilem. So yung chilem, ginamit ito ni San Pablo sa Colossians chapter 1 verse 15 in the language of Greek na tinatawag siyang icon. Ulitin natin, ang chilem na imahe dito sa first ng Genesis verse 57 ay tinatawag na chilem. Ngayon naman ginamit ni San Pablo sa Colossians chapter 1 verse 15 bilang icon. So na nakikita natin, meron na tayong standpoint, no?
So ngayon, meron tayong basahin dito sa tinatawag nating Galatia verse 3 to 28. 3:26 to 28 dahil sa inyong pagkakaisa kay Kristo. So tatandaan natin ang pagkakaisa dito. Ito yung tinatawag nating unity doon kay Kristo. United. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So therefore pala, itong pagka-united natin kay Kristo, nagiging anak tayo ng Diyos. Si Kristo mismo ang inyong sinusuot. So tama pala yung doktrina ng Katolisismo na binanggit dito sa tinatawag nating divine partakers. CCC paragraph 460. Ito yung nakasaad. Basahin natin. 460. The Word became flesh to make us partakers of the divine nature. For this is why the Word became man. And the Son of God became the Son of Man, so that man, by entering into communion with the Word and thus receiving divine sonship, might become a son of God. For the Son of God became man, so that we might become God. The only begotten Son of God, wanting to make us sharer in His divinity, assume our nature so that He made man might make men gods. So nakikita natin napakaganda ng explanation ng CCC namin patungkol sa tinatawag nating pagkaanak ng Diyos. So meron ba tayong supporting verse? Chapter 2, Book 2 of Peter, chapter 1, verse 4. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nagkakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. At take note, binasa natin 1 Colossians chapter 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At ngayon binasa na naman natin yung likas na pagka-Diyos pala ay binigay pala ito sa tinatawag nating kabahagi sa mga tinatawag nating naniniwala at sumusunod kay Kristo. So kaya pala meron tayong tinatawag na divine sharer or divine partakers. Na yan pala yung tinatawag nating mga banal. So palitan natin para maunawaan ng mabuti ng ating kalaban na si Labsong ang tinutukoy kong paksa. Ang mga banal ng Katoliko ay pagkabanal mismo ni Kristo. So yan pala yung malalim ko na tinatawag nating paksa na nasa loob ng imahe mismo na salita. So nakikita natin, malinaw na malinaw yung latag natin, napakaganda. Doktrina ng Katolisismo, yung talagang tinatalakay natin dito. Kung paano ba tayo magiging Son of God. Hindi tayo literally na the begotten Son of God, but Son of God. Para tayo ay maging sharer ng kanyang likas bilang baga-Diyos. At maging larawan tayo mismo ni Kristo. Gusto nyo ng patunay? Dito ba sa Galatia 3, talatang 28. Wala nang pagkakaiba ngayon ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. So nakikita pala natin dito dahil sa pagkakaisa natin kay Kristo Jesus ay maisuot natin mismo si Kristo gaya doon sa binasa natin sa naunang talata sa 27. Okay, time's up. Thank you. Maraming salamat sa ating Nantok talaga ako. ng mga Ginoo na si Jordex.
Tanong, Brad Labsong, babatiin muna natin ang ating 15,000 viewers. Mangyayari po sana na pakishare ang ating live para maraming makapanood ng ating ginaganap na debate. Brad Labsong, meron kang 7 minutes para magtanong. Ay, Mangyayari 7 sana or ng 5, bro? 5 ata. Ano 5 ba, Brad View? o 5? 7. 7 ba? Sabi ni Brad View, 7 daw. Sige bro, Lalsong. Ready na ako. Okay. 7 minutes? Brad Okay. Labsong, meron kang 7 minutes para magtanong. Ready ka na ba? Okay, ready. Okay, time start. Go. Okay, first question. Colossus 1.15. Ginamit mo yung Colossus 1.15. Ayan. Ang tinutukoy ba doon ay image ng Katoliko? Yes or no? Image ni Kristo at yan din yung imahe. Objection. No. Sorry. Hindi ko narinig mo ano ka to yawa. Oh. Nagising na tuloy ako Ay, kaya. kailangan gising ka. Sorry, hindi ko narinig. Sige, pag-ulit. Ayos. Okay, sige. Gising tuloy ako. Okay. Ulitin ko ang tanong. Okay. Unang tanong, Colossus 1.15. Ginamit mo ito. Ang tanong dyan, ito ba ay tumutukoy sa image ng Katoliko? Ayun, kasi yun yung nasa paksa mo eh. Yes or no? No, hindi ito tumutukoy mismo sa image ng Katoliko, kundi tumutukoy ito mismo kay Kristo, kung saan yung Katoliko ay naging imahe doon kay Kristo. Next question, bro. Okay, next question. Okay, Galatia 3:26 and 28. May tinutukoy ba dito na image ng Catholic? Yes or no? Objection, moderator. None of the above yung pagpipilian kasi walang image na binanggit dyan. Ayan, counter. May counter ka? Yung counter ko, Labsong? okay, yung counter ko, wala naman akong nalabag doon na question. Kaya dapat di siya nag-object. Kasi sinagot niya din naman eh. Na wala image doon sa teksto. So, ayun lang. Moderator's time. Base sa pagkarinig ko sa latag ni Jordex, walang, yung ginamit niya yung talata ng Galatia 3:28 para dun sa kanyang huling pahayag, hindi dun sa about sa image. Ayun. Maaring pwedeng palitan ng Okay, i-refresh ka. Ano ko na lang yung question. Doon sa Galatia 3:26 and 28. Doon sa Galatia 3:26 and 28, may tinutukoy ba doon na image ni Kristo? Image ng Katoliko? Yes or no? No. Next question. Okay, no. Okay, sa Peter 1:4, may tinutukoy ba doon na image ng Catholic? Yes or no? Yes, according tawag dito. According sa aming doktrina, CCC paragraph 460 na binasa ko kanina, na ang imahe na andun ay imahe talaga ng aming simbahan. Okay. So ano yung Greek word na ginamit doon sa Peter 1:4 tungkol sa image? Walang tinatawag doon na na image sa 2 Peter 1:4, kundi yung tinatawag naming divine sharer, na which is the image mismo ni Kristo. Next question, bro. Okay. So ibig mong sabihin walang image na word doon sa Peter 1:4. Ang naandoon sharer, sabi mo. Tama ba? Categorical ba yan, moderator? Tama ba o mali? Okay.
Tama, wala siyang tinatawag nating image, but yung tinatawag nating kabanalan, in a deeper sense dyan sa doctrine namin, it's is called image. Kabanalan or imahe. Ayon sa doktrina namin. Next question, bro. Okay, ang next question ko, ayon doon sa paksa natin, ang patutunayan mo dyan na yung mga image ng Catholic ay image mismo ni Kristo. Anong mga image ang tinutukoy mo dyan? Katangian o literal na imahe? Kalikasan. Gaya nung binasa ko sa 2 Peter chapter 1 verse 4 na kalikasan bilang pagka-Diyos o bilang kabanalan ng bilang Diyos. So yan yung tinutukoy ko na image. Kalikasan. Okay, next Brad question. Labsong, meron ka na lang 1 minute. Bigyan kita ng last 2 questions. Sige. Kung yung image diyan na tinutukoy mo sa ayon sa paksa natin ay nature na ni Kristo bilang Diyos, yun bang mga image ng Katoliko ngayon, yun ba ay mga Diyos din? Yes or no? Yes, ayon sa doktrina namin, divine sharer, so that man became God. CCC paragraph 460. Next question, bro. Okay, next question. So, inaamin mo ngayon na yung mga image, mga imahe, o mga ribulto ng Catholic ay mga Diyos. Yes or no? Objection, moderator. Okay. Anong objection, Brad? Hindi ko po nilatag yung ribulto na imahe, kundi imahe ng mga banal po yung nilalatag ko, moderator. May counter ka, Brad Labsong? Okay, ang counter ko, diyan kasi sa image na ayon sa paksa. So, in general na yan eh. In general siya na image. Kasama diyan yung mga image o mga ribulto na ginagamit ngayon ng Catholic. Moderator tayo, mag-rule ako ha. Base sa banner is imahe ng Katoliko. Ang ribulto kasi is imahe. Base sa pagkaintindi ko is merong although parehas sila ng may pagkakapareho sila, meron din silang pagkakaiba ng kahulugan. Be specific sa tanong, Brad Labsong. Okay, ulitin ko yung tanong. Last question mo na yan. Okay. Okay, sige. Last question. Sabi mo kanina, yung tinutukoy mo dyan na mga banal doon sa sa Peter 1:4, yung mga banal. At yung mga banal na yon ay image ni Kristo. O yun bang mga banal na yon ay mga Diyos din? Yes or no? Yes, ayon sa doktrina namin, malinaw na malinaw, binasa ko, so that man became God. So, hindi sila sa termino na Diyos na creator, but sa termino na Diyos bilang kahati ng kalikasan ng tinatawag nating pagka-Diyos ni Kristo. Okay. Tapos na. Okay, thank you. Ay, siya, ano na? Sige, mag-mute na ako. Okay. Time's up. Sa ano na ako? Sigawan nyo lang ako, bro, pag kasi baka makatulog ako. Tapos na yung oras ni Brad Labsong para sa kanyang rebuttal. Okay, Brad View, nandiyan ka ba? Brad View, yung oras kasi. Bago yan, habang hinihintay natin yung timer, binabati natin ang ating 18,000 viewers. Mangyari po sanang pakishare ng ating live upang mas marami pang makapanood ng ating ginaganap na debate. Brad Labsong, meron kang 7 minutes
para ilatag ang pahayag. Paki-reset na lang nung time, Brad View. Okay. Ready ka na? Brad Love Song? Sige, sige. Okay. Okay, Ready. timer start. Okay. So, kung titignan natin yung question and answer natin dito kay Wala pa yata Jordan. yung oras. Di ka lang Brad Love Song. Wait lang. Okay. Pero na ayo kay Edward. Ayan, meron. Ito, sa kabila. Ayun na. Okay. Okay. Ayan. Kung titignan natin, dahil nasa negative side ako, yung pinatutunayan kasi doon ni Jordex, lalo na doon sa Colossus 1:15, nung tinanong natin doon, yung image ba doon ay tumutukoy sa image ng Catholic? Ang sagot niya ay no. So, useless yung paggamit niya ng Colossus 1:15. Kasi ayon sa topic niya, ang mga imahe ng Katoliko ay image mismo ni Kristo. Ayan. So, Colossus 1:15 ginamit niya. So, image. Tumutukoy yun sa pagiging larawan. Tumutukoy yun sa katangian. Sa nature ng Diyos at ng Kristo bilang Espiritu. Ayan. So, ibig sabihin, hindi tumutukoy yun sa imahe ng Katoliko. Kaya, yung sagot niya doon ay no. Ayan. So, doon sa Galatia 3:26 and 28, ganun din ang sagot niya. No din. So, useless din yung dalawang teksto na ginamit niya ay useless na. Ikatlo, yung Peter 1:4, ang sagot niya doon ay yes. Pero, bandang huli, ang sagot niya na ay no. Dahil wala naman talagang binabanggit doon na image. Doon sa Peter 1:4. Ayan. So, ngayon, nung sinagot niya na no na siya, wala. Kasi wala naman talaga doon nakalagay na image sa Peter 1:4. So, ibig sabihin, itong mga ginamit niyang teksto na ito ay useless para patunayan na yung imahe ni Kristo na mga imahe ng Katoliko, imahe mismo ni Kristo. Walang ganon. At nung tinatanong natin tungkol sa Peter 1:4, na yung tinutukoy niya doon na yung mga banal, mga Diyos din pala yun. Si Jordex, kung sasabihin natin si Jordex ay banal din, ibig sabihin, kasali si Jordex doon sa Diyos na yon. So, lahat ng Catholic na banal ay mga Diyos. Lalabas ganun. So, hindi dapat ganun. Kasi meron lang iisang Diyos na dapat sambahin. Ayon sa Deuteronomio 6:4. Isang Diyos na dapat sambahin. At ang Diyos na yon, ayon sa John 4:23 and 24, yun ay Espiritu. Binabanggit ng 1:4:23 and 24. Sabi niya, pero ngayon, nagsisimula na ang panahon kung kailan sasambahin ang tunay na mga mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang totoo, hinahanap ng Ama ang mga gustong sumamba sa Kanya sa ganitong paraan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. O hindi dapat sumamba sa mga imahe. Yung mananamba ng Diyos. Dahil kung sa Diyos lang tayo sasamba, dapat sa Kanya lang tayo sasamba. Hindi tayo dapat sumamba sa kung anumang mga imahe na ginagamit ngayon ng mga Katoliko. O hindi ganon. O ang ayon doon sa paliwanag ni Jordex, hindi ito tumutukoy, yung imahe na ito ay hindi tumutukoy doon sa mga image na sinasamba ng Katoliko. Kundi doon sa nature. Yung image na ayon sa topic niya, ito ay tungkol sa nature ng Diyos.
na kung paano ang nature ng Diyos, Diyos, ganun din yung mga Katoliko. Ganun lumalabas. Kung ang nature ng Diyos ay divine, divine din ang mga Katoliko. At Diyos din, ayon sa Kanya. Kasi tinatanong ko siya kanina kung yun bang mga banal na tinutukoy doon ay mga Diyos. Yes, ang sagot niya. Kung si Jordex ay banal, divine, ay Diyos din si Jordex. Magkakaroon ka ng conflict dyan sa mga ROG. Mag-aagawan na kayo ng mga ROG dyan, Jordex. Kung magpapakilala ka din Diyos. Nako. Kayo na ngayon ang mag-uusap ng ROG. Baka hahamunin ka na dyan ng ROG kung sino sa inyo ngayon ang tunay na Diyos. Ayan. Kung yung ROG o Catholic. Kasi kung yun ang magiging stand mo, Jordex, na yung mga banal ay mga Diyos din, lalayo ka na. Sa tingin ko, hindi yun ang doktrina. Hindi yun doktrina ng Katoliko. Na yung mga Katoliko na divine ay mga Diyos. Sige, maganda siguro ilatag mo kung talagang doctrine ng Catholic na mga Diyos din ang Katoliko. Ayan. Pwede mo naman ilatag yan sa second presentation mo. No? Pero, maliwanag sa atin na yung mga ginamit na teksto ni Jordex ay hindi nagpapatunay doon sa kanyang paksa. Hindi na yun nagpapatunay kasi doon mismo sa kanyang mga ginamit na teksto walang nagpapatunay doon na image ng Katoliko ay image mismo ni Kristo. Walang ganon. So, yun lang yung ano ko. Pwede ko nang i-wave yung time. Okay. Maraming salamat, Brad Labsong. Brad Jordex, meron kang 7 minutes para sa iyong rebuttal or cross-examination. Pero bago yan, babatiin muna natin ang ating 20,000 viewers. At special mention natin yung isang babaeng merong special na parte sa aking puso sa baba, si Sis Ann. Aray ko. Enjoy ka sa pakikinig ng debate dyan. At mangyari po sanang pakishare ang ating live at pakipollow ang ating... Naririnig ba ang boses ko o mas naririnig yung boses ng kasama ko? Medyo kasama. Medyo. Okay. Pero naiintindihan ka naman. Quiet lang. Clear naman. Naiintindihan naman yung sinasabi ko. Pakishare sa mga viewers natin, pakishare yung ating live para marami pang makapakinig at makasaksi ng ating ginaganap na debate. Kung saan naglalatagan ng karunungan at itong ating mga maginoo. Brad Jordex, meron kang 7 minutes para sa iyong cross-examination. Ready ka na ba? Ready na, moderator. Okay. Okay, ready. Start. Okay. Sa nilatag ko dito, kasi hindi ka man lang naglatag, Genesis chapter 1 verse 27. Sangayon ka ba na nilikha ang tao ayon sa kanyang larawan o imahe? Categorical ba? Yes or no, bro? Categorical ba yan? Yes or no? Categorical. Okay. Ang sagot dyan ay yes. Bakit? Kasi ang tinutukoy dyan na image, yung katangian, hindi yung pagiging Diyos. O hindi yung nature ng Diyos na yung espiritu. Hindi ganon. Ang tinutukoy doon na image ay yung katangian ng Diyos. Tulad ng pag-ibig. Okay. Next question. So, pangalawang tanong, sang-ayon ka ba na ikaw mismo ay nilikha sa pamamagitan ng larawan ng Diyos? Yes or no?
Yes. O dahil kaya ko ring magpakita ng pag-ibig tulad ng Diyos, dahil nilalang tayo sa image ng Diyos, o kaya nating magpakita ng kabanalan, ganun din, ng pag-ibig, tulad ng Diyos. Next question. Next question. Galatia 3:26. Premise muna, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Question. Ang mga Jehovah ba ay nakikipag-isa kay Kristo Jesus? Yes or no? Yes. Dahil ang pakikipag-isa kay Kristo, lalo na sa kanyang layunin at layunin ng kanyang Ama, ay nagpapakita ng pag-ibig na kung paano sila nagpakita ng pag-ibig. Pero hindi ito tumutukoy sa image ng Katoliko. Okay, next question please. Next question. Premise muna, sa 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot. Tanong, sinusuot ba ng mga Jehovah Witness si Kristo? Yes or no? Yes, pero hindi literal na isinusuot na yung cross na image. Hindi ganon. Ang sinusuot namin ay yung personality ni Kristo. O kung ano yung personalidad ni Kristo, tulad ng pagpapakita niya ng pag-ibig, yun ang isinusuot ngayon ng mga Jehovah's Witness. Okay, next question please. Okay, next question. 2 Pedro talatang kapitulo 1, talatang 4. Premise, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Tanong, dahil sinuot na ng Jehovah Witness si Kristo, kabahagi ba kayo sa likas bilang pagka-Diyos niya? Yes or no? No. Kasi mali yung translation na ginamit mo diyan na nakibahagi sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi ganon. Walang pagka-Diyos ni Kristo sa original na binabanggit yan sa Greek. Ayan, walang ganon. Nakibahagi doon sa kung paano si Kristo naging banal. Next question. Next question. Okay. Okay, dahil ayaw mo sa pagka-Diyos. Palitan natin. Ang Jehovah Witness ba dahil sinuot nila si Kristo ay nakabahagi ba kayo sa likas niya bilang banal? Yes or no? Ayan, yes, sa kabanalan. Ayan, sa kabanalan, bilang mga Jehovah's Witness, nakikibahagi kami doon sa pagiging banal ni Kristo. Kasi sabi nga ni Kristo kung paanong ang Diyos ay banal, ako ay banal, magpakabanal din kayo. Kailangan maging banal ang mga Kristiyano. Pero hindi ito imahe ng Katoliko. Okay, next question. Next question. So pareho pala tayo ng doktrina na naniniwala na banal ang imahe ni Kristo. Yes or no? No. Hindi yung imahe ni Kristo ng Katoliko. Hindi ganon. Yung image ni Kristo na banal, yung kanyang mga katangian, yun yung banal. Si Kristo mismo na nasa Biblia. Hindi yung imahe ng Katoliko. Ayan. Next question, please. Next question. Kung hindi pala banal ang mga imahe ng mga Katoliko, ibig bang sabihin ng Jehovah ang mga banal na imahe ni Kristo? Yes or no? Yes. Dahil ang mga Jehovah's Witness ay nagpapakabanal. Ayan. Nagpapakabanal. Tinutularan nila ngayon yung kabanalan ng Kristo. Ayan. Tinutularan nila. Hindi yung imahe ng Katoliko. Hindi yun ganon. Next question. Okay, next question. Okay. So tama ba ang narinig ko na ang mga Jehovah Witness ay mga banal? Clarification lang, yes or no? Yes. Yes, dahil nakikibahagi kami sa kabanalan ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, kung paano ako ay banal, magpakabanal din kayo.
Kailangan nating sundin yon na maging banal tulad ni Kristo. At maging pag-iisip natin si Kristo. Yun. Hindi yun image ng Katoliko. Next question. Next question. Question. So ayon sa paksa dito, ang nakalagay ay afirmatibo ang Katoliko. Ngayon, tanong, kung banal pala kayo ayon sa sa paksa na challenge ko dito, dapat sana nag-affirmative ka, yes or no? Dahil paksa mo yan, kung paksa ko, affirmative ako. Dahil negative ako, ikaw yung affirmative dyan. Ikaw yung affirmative. Next question. Next question. Wala na Time oras. is up, time is up. Wala nang oras? Ay, naku, Wala. sayang. Meron na sana yung Okay. panghuling yatay. Ay. Okay. Sige. Sorry sa word. Okay, dadako na tayo sa aking Ready na, moderator. Okay, time start. Okay, no? Malinaw sa pandinig natin na wala pala siya tutol sa stud natin na banal. Ngunit inangkin niya na sila na pala yung ngayong banal. Ayaw niya sa Diyos na termino, gusto niya sa banal. So, be holy for I am holy, hindi niya gusto yung be like God daw, bilang Diyos doon sa Peter. So, naririnig natin na maling salin. Pag sa akin, tamang salin. Pag sa kanya, mali. Ayaw mo maging Diyos, ayaw mo nun. Makita mo yung Diyos. So, nakikita natin na yung paksa ko dapat ay ako affirmative. So, dapat tutol siya. So, lumalabas sa cross-examination ko sa kanya, sumasang-ayon siya, pero hindi lang Katoliko. Jehovah Witness pala ang tinutukoy dun sa mga talata na binasa ko. So, nakikita natin kaya ko yung question ko na hindi pamamalian niya, hindi banal. Dapat lahat ng Jehovah na tinanong ko hindi banal para mabasag mo yung standpoint ko na ang Katoliko banal. Lumabas man din na banal rin kayo. So basang-ayon ka sa talata ko na lahat applicable sa talata na binabasa ko. Di ba nakikita natin na malinaw sa cross-examination na binalik natin yung mga tanungan niya at sumasang-ayon din pala siya na yung kabanalan pala doon ay kabanalan ng mga Jehovah Witness. Ayaw niya sa Katoliko dahil daw mali daw sa atin. Sa kanya tama. So sumang-ayon pala siya na sila mga Jehovah Witness ay mga ROG. Pasensya bro. Nagising tuloy ako gyate imbis na naantok na sana ako. Mga ROG pala kayo. Welcome to the club bro kasi ang tunay na ROG Katoliko. Sumunod sila dayuhan. Sumunod na kayo. Oo, so ang napakalinaw talaga na kahit pa anong salin yan, ma-Diyos man yan bilang Diyos, kalikasan bilang banal, kahit anong salin yan, it refers to God pa rin bro. Holy. So tanging isa lamang ang holy, ang Diyos lamang. So hindi na ako kailangan pa maglatag kasi nga sumang-ayon ka na sa latag ko. Ngunit inangkin nyo lang na kayo yung tinatawag nating mga banal na imahe ni Kristo. Imbis na kami, yan sana yung paksa natin, inangkin mo na. So sa iyo na yan, sige magpaka-ROG na kayo. Ayaw mo nun, maging ROG na rin kayo. So sana maglalatag pa sana tayo ng marami dito. Kaso parang no need na kasi wala na. There's no point na nalabanan ko. Bakit? Ginamit na niya mismo yung talata ko Banal na rin sila So paano ko pa gagamitin pa yun laban pa sa kanya ginamit na nga niya para ipupuri sa kanila, di ba? So paano natin kahit na tanungin pa niya tayo na
oh, hindi pala imahe ni Kristo tong Katoliko. Pero sa kanya, nung tinanong ko siya, imahe pala ni Kristo yung Jehovah. Pumayag siya, imahe ni Kristo yung Jehovah Witness. Pero sa Katoliko, totoo siya. Oh, so lumalabas dito si bro, ano na yung affirmative sa paksa. So, ako na yung negative. So, sige, ituloy natin. Ako yung negative, ikaw yung affirmative. At ikaw na rin yung Diyos. Oo, kasi sa nilatag ko, Katoliko yung Diyos man. So, ngayon, ikaw na yung Diyos ngayon. Ang Jehovah na. So, panibago yan sa pandinig namin na ang Jehovah Witness pala ay ROG. Kaya pala tama pala yung sinabi ni sino ba yun, si Sir Max Bata yung kagabi kay Sis Maricel na gw.org. So iniba niya gw.rog. ROG daw. gw.rog. So kasi wala din kasi siyang nilatag, wala din akong option, wala akong ipinitanong. Kundi binalik ko na lang kung ano yung stand natin, yun din yung panapakain ko sa kanya. Ganon din naman pala yung stand niya, tapos tumutol pa siya sa akin. Oh, para lalabas, sila yung divine sharer. Para lalabas, sila yung imahe ni Kristo at sila yung may doktrina na divine sharer. In other word, divine partakers, or in other word, imahe ng kapanalan ni Kristo. So, sana magkatoliko ka na lang, brother, para magkaisa na tayo kasi first time ko makarinig ng ganyan na may divine sharer pala ang gw.rog.com. First time ko makarinig talaga, brother. So, nagulat talaga ako, tutol siya. Ngayon, mamaya siguro, sa conclusion ko na lang i-build up ito kasi wala naman siyang nilatag. Conclusion ko na lang to ibabawi, bro. Para hindi ka makatanong ng panibago. Ikot tayo dito. Sige, i-wave ko na yung 33 seconds ko. Okay, maraming salamat, Bro Jordex. Brad Labsong, meron kang 7 minutes para sa iyong cross-examination. Ready ka na ba? Okay, ready. Okay, time start. Sige, ready na ako, bro. Okay, question, Jordex. Ayan. So, ano ba yung sinabi ni Kristo? Magpakabanal kayo o maging Diyos kayo? Both? Next question. About. Okay. Pwede mo bang, anong talata sa Biblia na sinasabi ni Kristo na maging Diyos kayo? Hindi ko alam yung talata pero alam ko yung context. Sabi, di ba nasusulat kayo yung mga Diyos? Next question. So wala kang talatang masasabi na sinabi ni Kristo na maging Diyos kayo. Wala akong talata na memorya pero meron akong nasa loob ng talata ang sinabi, di ba nasusulat mga Diyos kayo? Next question. Ano bang nakasulat doon? Mga Diyos kayo o maging Diyos kayo? Yung una, yung sinasabi na di ba mga Diyos kayo? Next question. Ayan. Okay. So hindi sinasabi ni Kristo na maging Diyos kayo. Tama o mali? Yes, tama. At yan yun, sasang-ayon ako sa iyo kasi pareho tayo ng doktrina na mga Diyos tayo, banal. Next question. Ayan. So yun bang salitang Diyos at salitang banal ay same lang? Yes or no? Yes, in a sense na tinatawag siyang holy. So banal. Tanging Diyos lamang ang banal. Next question. Okay. So, ang word ba na Diyos, ano ba ang word na Diyos sa Greek? At ano ba ang word na Diyos, na banal sa Greek? Yung Greek word ng Diyos ay theos. Ngayon naman itong Greek word ng banal
Kung hindi ako nagkakamali ay Kadush. Or Ayan. Kadush. Magkapareho o magkaiba? Magkapareho kasi gamit yan ng Diyos. Next question, bro. Okay. Next question. Haruji Yun bang, lang. next question. Yun bang sinang-ayunan ko ay pagiging banal o imahe ng Katoliko ayon sa paksa? Both, kasi ang imahe ng Katoliko banal, so sumang-ayon ka din na banal din kayo. Next question. Ang sinang-ayunan ko ba ay banal ang Katoliko, ang image ng Katoliko, o banal ang Jehovah's Witness? Both. Yung sagot ko, both. Kasi sumang-ayon ka na banal ang ginagamit ng Katoliko, pero ginamit mo din ito sa Jehovah's Witness. Next question. Meron ba akong sinabi na banal ang banal ang image ng Katoliko? Yes or no? No, pero pinatunayan mo ito na banal ang Jehovah. So, ibig sabihin, naniniwala ka na banal din ang Katoliko. Next question. Okay. Sabi mo, wala akong sinabi na banal ang image ng Katoliko. Ngayon naman, sinasabi mo na meron. Akong sinabi na banal ang image ng Katoliko. Alin doon ang sagot mo na mali? Yung mali. Okay. Yung mali mo yung sinasagot ko kasi sinasabi mo na ang Katoliko ay hindi pwede maging banal pero yung applicable ito sa Jehovah. So yung sinagot ko yung mali mo. Next question. So, hindi ko sinasang-ayunan na ang image ng Katoliko ay banal. Yes or no? Hindi ka sumang-ayon pero kinapit mo ito sa inyong Objection. Jehovah. Objection. Sabi ko nga, May category. sumagot ako ng categorical. Yes. Sige, ulitin mo na lang. Ulitin mo, bro. Para marinig mo. Ayan. Okay. Ito ang tanong. Sang-ayon ka na hindi ko sinang-ayunan na ang image ng Katoliko ay banal. Yes or no? Yes, hindi mo talaga siya sinang-ayunan pero sumang-ayon ka na banal ang Jehovah Witness. So, ibig sabihin, kinopya mo yung kabanalan ng Katoliko. Yung next question. Next question. Sabi mo kanina, sang-ayon na ako sa'yo na banal ang Katoliko. Ngayon naman, sabi mo, hindi ako sang-ayon. Alin doon ang mali sa dalawang sagot mo? Categorical ba yan, moderator? O open question? Categorical yun. Pakilinaw yung tanong. Categorical yung tanong ko kasi ulitin ko na lang yung tanong. Sabi mo kanina, Pakilinaw na lang, Brad. sabi mo kanina, sang-ayon ako sa'yo na ang image ng Katoliko ay banal. Ngayon naman, sinasabi mo na hindi ako sang-ayon. Alin doon sa dalawa ang sagot mong mali? Sang-ayon ako, hindi ako sang-ayon. Yung mali ko, yung sumang-ayon ka kasi sabi dito sa nilatag mo na hindi mali daw ang Katoliko pero tama ang Jehovah na banal. So ibig palang sabihin ang kamalian ng tinatawag nating Jehovah ay pinapahid niya doon sa 3 Katoliko. times up. Next question. Okay, next question. So, ngayon, sinasabi mo na naman na sang-ayon ako na ang image ng Katoliko ay banal. Tapos, sabi mo kanina, hindi ako sang-ayon na ang image ng Katoliko ay banal. Alin na naman dyan sa dalawang ang mali mong sagot? Pakiulit, moderator, malakas yung niya. Yung mga nag-uusap sa background. Pakiulit, Brad, at saka pakilinaw if categorical or Ay, kayo lang magreklamo sa electric ulitin natin. fan ko. Kasi may May background. may dalawa akong pagpipilian eh. Ang pagpipilian doon, kasi sinabi niya na naman kanina na sang-ayon ako
na ang image ng Katoliko ay banal. At sinasabi niya din kanina na hindi ako sang-ayon na ang image ng Katoliko ay Objection, banal. moderator. Objection, moderator Tatalino. Ang objection ko, ang question niya kasi, ang image ng Katoliko ay banal. Hindi po yan yung nilatag ko, moderator, at stand ko. Kundi ang imahe is equivalent to banal. Equivalent to banal. Redundant na moderator, redundant. Okay, Brad Labsong, ano yung tanong? Ayon dun sa inilatag. Ulitin natin. Ulitin natin. Pakilinaw. Sumasang-ayon ba ako, Jordex? Okay. Sumasang-ayon ba ako, Jordex, na ang image ng Katoliko ay banal? Yes or no? Oh yes, kasi nga sumasang-ayon ka din na ang Jehovah Witness ay banal. So ibig palang sabihin, lahat ng nakakabasa doon sa talata na iyon ay ikakapit nila sa sarili nilang relihiyon. So yes, sumasang-ayon ka, bro. Okay, next question. Ang sinasang-ayunan ko ba ang Jehovah's Witness ang banal o ang Catholic ang banal? Ang image ng Catholic ang banal. Alin sa dalawa ang sinasang-ayunan ko? Sumang-ayon ka sa Katoliko in a sense na kinapit mo ito sa Jehovah. Bakit? Dahil kung hindi pala banal ang Katoliko, hindi mo sana kapitan ng banal ang Jehovah. Kasi based on verses pa rin yung ginamit natin pareho. Next question. Okay, wave ko na at seconds na lang. Sige, thank you. 5 seconds. Okay, Brad wave na. Labsong. Brad Okay. Labsong, handa ka na ba sa iyong ikalawang pahayag? Yes. Okay. Ready Timer start. na. Okay. Makikita natin sa question and answer ulit. Nagkawindang-windang si Jordex. Diyan sa sumasang-ayon daw ako, diyan sa naging topic namin. Mali, kaya nga negative ako eh. Negative ako kasi nga ang pinatutunayan ko ngayon, ang Jehovah's Witness ang banal, hindi ang Katoliko. Kaya nga negative eh. Hindi banal ang Katoliko, yung image diyan ang Katoliko kasi tumutuko yan. Ayon sa latag ni Jordex, tumutuko yan sa mga katangian ng mga Kristiyano. Sila ay nag-aangkin na tunay na Kristiyano din. Angkin lang. Pero hindi sila yan. Hindi sila yung tinutukoy na banal. Banal yung imahe ni Kristo. Hindi. Mali. Kasi diyan sa paksa niya, ang patutunayan niya, ang imahe o ang mga imahe ni Kristo o ang mga imahe ng Katoliko ay imahe mismo ni Kristo. Kaya nga negative ako eh. Mali. Hindi yan. Kasi hindi naman imahe mismo ni Kristo ang mga Katoliko. Meron bang imahe ng ni Kristo ang mga Katoliko na ganyan kagulo sa politika? Imahe ba yan ni Kristo? Hindi. Ang imahe ni Kristo, banal. May pagkakaisa. Kung diyan tayo tatakbo, hindi doon sa mga imahe na sinasamba ng Katoliko o yung mga ribulto, o doon naman tayo sa mga imahe o image, katangian na pagiging banal ni Kristo, hindi pa rin ang Katoliko. Kasi tingnan mo naman, kagulo ang Katoliko ngayon. Di ba? Kahit sa ang bansa, napakagulo ng Katoliko. Paano makikita doon yung pagiging imahe ni Kristo sa Katoliko? Sa Katoliko, malayo. Walang ganon. Di ba? Kasi ang imahe ni Kristo may pagkakaisa, may pag-ibig sa isa't isa. Sabi nga ni Kristo ang aking mga alagad ay
may pag-ibig sa isa't isa. Yun ang imahe ni Kristo. May pag-ibig sa isa't isa. Walang makikitang ganun sa Katoliko. Kaya hindi imahe ni Kristo mismo ang Katoliko. Kasi ang gulo eh, di ba? Kagulo. Nako, kagulo ng politika ng mga Katoliko ngayon. Kagulo. Halos nga lahat ng religion ngayon nakasali diyan. Nako. Oh. Kaya mali, hindi ako sumasang-ayon diyan kay Jordex. Oh. Mukhang nananaginip si Jordex kasi mukhang nakatulog nga. Sa unang tanong pa lang kanina, nagulat na eh. Nagising. Kaya ngayon, nanaginip siya ngayon. Nasumang-ayon ako. Una, nakatulog. Nagising. Yung pagkagising niya, nanaginip ngayon. Nasumang-ayon ako sa kanya. Hindi ako sumasang-ayon. Kaya nga negative ako eh. Jehovah's Witness ang nagpapakita ngayon ng image ni Kristo. Ayan, Jehovah's Witness. Pero hindi kami nag-aangkin na kami ay mga Diyos. Kayo ang nag-aangkin nun, Jordex. Kaya nga, ano kayo ngayon eh? May kaagaw ngayon ang ROG. Nagpapakilala kayong mga Diyos. Kami hindi. Hindi kami nagpapakilalang mga Diyos, Jordex. Ang mga Diyos, Jordex. Mali yun. Mali yun. Banal, yes. Magkaiba kasi ang banal sa pagiging Diyos. Sinagot mo na rin kanina yung Greek word yan. Magkaiba yan. Yung Diyos, yun yung nature niya bilang espiritu. Banal, katangian niya yun. Pagiging banal. Yun yung katangian niya. Okay ba? Ikaw, Jordex, Diyos ka din? Nako, Jordex, patay tayo dyan. May kaagaw nga ang ROG ngayon. Pero sabi mo nga, mas nauna ka sa ROG, mas nauna ang Katoliko ng mag-angkin ng mga Diyos kaysa sa ROG. Nako, magdi-debate kayo niyan. Pag naandito si Dayuhan, hamunin ka nun kung sino ang tunay na Diyos sa inyo. Ang dami nyo na rin palang mga Diyos na Katoliko. Pero makikita natin, mali. Mali yung ganung paniniwala. Hindi imahe ni Kristo ang mga Katoliko ngayon. Kasi nga, kagulo man. Kagulo. Kahit saan tignan. Kaliwat kanan, ang gulo. Kaya paano masasabi mga Diyos nagkakagulo? Yung mga banal nagkakagulo? Nako, tayo dyan. Jordex. Sige, yan na ako. Wave na ako. Yun lang. Okay. Dadako na tayo sa rebuttal ni Brad Jordex. Brad Jordex, mayroon kang 7 minutes para tanungin si... Cross-exam. Cross-exam. Meron kang 7 minutes para tanungin si Brad Labsong batay sa kanyang mga inilatag. Handa ka na ba? Handa na, moderator. Okay. Time start. Okay. 1 Samuel chapter 2 verse 2. There is none holy like the Lord. There is none beside you. There is no rock like our God. Tanong, may ibang holy pa ba o banal except sa Diyos? Yes or no? No. May ibang banal pa ba maliban sa Diyos? Wala na. Ang Diyos lang mismo ang banal. Ang ibig sabihin diyan, Jordex, wala nang makakapantay sa pagiging banal ng Diyos. Bagaman may mga tao na sabi ng ni Kristo, magpakabanal kayo, hindi ibig sabihin niya Time is up, na Brad. kasing banal ng Diyos. Tapos na yung 20 seconds. Next Okay. question. 2 Peter chapter 1 verse 4. Sabi mo, banal ang nakalagay dito. Tanong, nakikibahagi ba tayo sa kanyang kalikasan bilang banal? Yes or no?
Yes. Pero hindi ang Katoliko. Hindi nga ang Katoliko kasi hindi naman image ni Kristo ang Katoliko. Ang Jehovah's Witness nakikibahagi sa pagiging banal ni Kristo. Yan. Kasi nga, magpakabanal kayo, sabi ni Kristo. Makibahagi tayo doon. Okay? Pero hindi Time's ang up. Katoliko. Brad Next Love question. Song. Next Okay. question tayo. Nilatag mo kanina, be holy for I am holy. Tanong, banal ka rin ba kagaya ng Diyos? Yes or no? Ano? Hindi. Kasi ang Diyos lang ang pinakabanal. Hindi tayo pwedeng maging kapantay ng Diyos sa pagiging banal, Jordex. Hindi. Kung ikaw aamin ka, kapantay ka ba ng Diyos sa pagiging banal? No. Ang sinasabi sa atin na maging banal tayo, pagsikapan natin, maging banal. Pero hindi tayo magiging banal katulad ng Diyos. Question. Next question. Next question. So, ibig bang sabihin sa Genesis chapter 1 verse 27, nilikha ang lahat ng tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, ay hindi ka pala nilikha ng Diyos kasi ayaw mong maging kabanal niya o kabahagi ng kanyang kabanalan? Yes or no? No. Nilikha ako ng Diyos ayon sa kanyang larawan, pero hindi ibig sabihin nun, kapantay na ako sa kabanalan ng Diyos. Kapantay na rin ako ng Diyos. Hindi ganon, Jordex. Nilalang ang tao para maging banal din tulad ng Diyos, pero hindi niya kapantay sa kabanalan. Okay. Time's up. Next question. Okay, next Next question. question. So, kung hindi pala kapantay sa kabanalan, ano pala ang tinutukoy ditong makabahagi tayo sa kanyang likas bilang banal? Ayan. Kapag sinabing makibahagi, Jordex, hindi buo. Makikibahagi ka lang, Jordex. Hindi buo ang kukunin mo. Ayan. So, kapag buo na maging banal ka, Jordex, perfect ka katulad ng Diyos. Hindi tayo ganun. Next question. Next question. So, aaminin mo ba na hindi buo ang pagkabanal ng mga Jehovah Witness? Yes or no? Yes. Kasi hindi kami nag-aangkin na sing banal kami ng Diyos. Kasi ang Diyos lang ang perfect na nagpapakita ng pagiging banal. Ang Diyos lang. Hindi kami mga Diyos. Hindi kami tulad ng Diyos, Jordex. Hindi kami mga Diyos din. Next question. So, question. Sangayon ka ba ayon sa Galatia 3:27, sinuot nyo si Kristo? Sinuot nyo si Kristo. So, ito tanong. Nung sinuot nyo ba si Kristo ay hindi buong Kristo ang sinuot nyo kasi hindi kayo buong banal? Yes or no? Ang pagiging suot namin kay Kristo, yung pagiging banal, pero hindi namin matutularan si Kristo ng buo. Hindi natin kayang gawin yung pwedeng gawin ni Kristo. Pero, hinihimok niya tayo na tularan ang kung paano siya naging banal, ay maging banal ang mga Kristiyano. Next question. Okay. So sabi mo para maging banal ang mga Kristiyano, tanong, kasali ba dito ang Katoliko? Yes or no? No, hindi talaga kasali dyan ang Katoliko. Kagulo man ng Katoliko, talagang hindi kasali sa pagiging banal. Kasi ang banal, dapat ginagaya si Kristo na banal. Kagulo man ng Katoliko, kaya hindi sila banal. Next question. Okay. Next question. Dahil sinabi mo hindi kasali ang Katoliko, ngayon tanong, pangalanan mo ako ng isang banal na nasa langit na kapiling ni Kristo na Jehovah Witness 2026. Pangalanan mo ko kahit isa. Wala akong may na pangalan, Jordex. Lalo 2026, modern times. Kung yung unang siglo, meron. Ayan. Okay. Next question. Nung umakyat si Kristo na bilang banal
sino-sino ang mga banal na dinala ni Kristo ayon sa Jehovah Witness? Wala pa. Nung umakyat si Kristo, wala siyang kasama na umakyat na banal. Kundi siya lang mag-isa. Merong timeline na aakyat doon o kukunin ni Kristo yung mga banal na kasama niya. Okay. Next question. Oo. Next question. Sabi mo wala pang mga banal na inakyat na Jehovah Witness doon sa langit, no? Wala pang naakyat. Tanong, paano mo nasabi na banal kayo kung wala palang banal sa langit na Jehovah Witness? Ang tanong mo kasi nung umakyat si Kristo. Nung umakyat si Kristo, wala siyang kasama. Pero ngayon, na matagal na nung umakyat si Kristo, meron ng mga kasama na Jehovah's Witness doon. Pero nung umakyat si Kristo doon, wala pa talaga. Pero ngayon, meron na. Okay. Next question. Wala ng time. Conclusion na. Wala na pala. Okay, conclusion na pala. Sana nag-enjoy kayo sa palitan ng karunungan at katuwiran ng ating dalawang maginoo dito sa taas. At lalong-lalo na kay Ann, sana nag-enjoy ka dyan sa baba, sa pakikinig. Love song, ready ka na ba sa pagbibigay mo ng iyong conclusion? Meron ka 5 minutes. 5 minutes. Okay, ready na, ready. Okay. Ayan. So, conclusion na tayo. Makikita natin sa topic na ito, walang napatunayan dyan si Jordex. Kahit anong pagpilipit niya ng mga question, nasagot natin lahat yan. At hindi tayo sumasang-ayon, lahat ng sagot natin, hindi tayo sang-ayon sa topic na yan ni Jordex. Kaya nga negative ako dyan. Na yung ang mga imahe ng Katoliko ay imahe mismo ni Kristo. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Kasi kagulo man ang Katoliko. Kaya hindi imahe ni Kristo yung mga Katoliko tulad ng pinatutunayan ni Jordex. Kagulo man. Ang pinatutunayan natin ngayon, dahil hindi naman tungkol sa imahe o ribulto yung naging topic pala ni Jordex, kung yung pagiging banal ng mga Kristiyano tulad ni Kristo, Jehovah's Witness yan. Jehovah's Witness ang nagpapakita ng kabanalan tulad ni Kristo. Pero hindi kami mga Diyos. Hindi kami nagpapakilalang mga Diyos kami. Tulad ni Jordex, nagpapakilala ng mga Diyos pala sila ngayon. Iko-confirm ko yan sa ibang Catholic. Comment nga dyan yung ibang Catholic kung mga Diyos nga kayo. Comment yan sa ibaba. Ayan. So, kung sang-ayon kayo kay Jordex na mga Diyos nga kayo. Ayan. Ngayon, makikita natin sa conclusion na to na walang napatunayan si Jordex. Maging yung kanyang mga ginamit na teksto tulad ng Colossians 1:15, hindi yun nagpapatunay na yung mga imahe ng Katoliko ay imahe mismo ni Kristo. Kasi ang sagot niya doon kanina, ang sagot niya no Nung tinanong ko na image ba ng Katoliko ang tinutukoy dyan, ang sagot niya no. Wala. Useless yung paggamit ng teksto. Galatia 3:26-28, ang sagot niya ulit no. Hindi pala image ng Katoliko yung mga tinutukoy doon sa talatang ginamit niya. At doon sa Peter 1:4, wala rin namang ginamit doon na image din. Kaya ang sagot niya doon, wala. Walang napatunayan. Talagang yung conclusion natin, matibay na si Jordex walang napatunayan. At hindi tayo sumasang-ayon, kahit anong sabihin niya, hindi tayo sumasang-ayon na yung imahe ni Kristo ng mga Katoliko ay imahe ni Kristo. Walang naipapakitang imahe ni Kristo ang mga Katoliko. Wala. Lahat paglabag sa kung ano ang sinasabi ng Biblia.
Hanggang sa ngayon, wala. Lalo na sa panahon ng digmaan, 1914 at 1939 hanggang 1945. Walang naipakitang kabanalan ang Katoliko kasi wala eh. Sila naggera, nagpatayan, di ba? Anong kabanalan meron doon? Ang utos ni Kristo, ang sabi ni Kristo, yung kanyang mga alagad ay may pag-ibig sa isa't isa. May pag-ibig sa isa't isa. Ayun ang image ni Kristo. Kung ang mga Catholic ay nagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa, ay makikita doon yung image ni Kristo. Pero hindi eh. 1914, hanggang pangalawang digmaang pandaigdig, hanggang sa ngayon. Yung digmaan nila, sila mismo. Kaya hindi makikita yung image ni Kristo sa Catholic. Sorry doon sa mga Catholic ngayon na naandito. So, nandito lang tayo ngayon sa discussion para malinawan kayo. Na hindi talaga nagpapakita ng image ni Kristo ang mga Katoliko. Real talk yan. Real talk tayo. Yan. Kaya si Jordex nagising na ngayon. Kaya wag ka nang managinip na sumang-ayon ako sa'yo. Yan. Panaginip lang yun, Jordex. Okay, thank you very much. Okay. Brad Jordex, ikaw naman ang magbibigay ng iyong konklusyon base sa inyong mga naging Ay, salamat. usapan. Meron kang 5 minutes. Ready ka na ba? Ready na. So, ready na, Okay. moderator. Time Okay. start. Okay, oo. Dito tayo, patras tayo. Sabi niya kasi kanina na wala daw silang banal. Ngayon naman, binawi niya. Meron na naman daw silang banal sa ngayong panahon na ito. So nakikita natin, laban o bawi siya doon na part kasi hiningin ko sa kanya na meron ba kayong banal sa 2026 sa kapanahonan na ito, nakalarawan ni Kristo? Wala. Tapos tinanong ko na naman siya, meron na naman daw. So lumalabas doon, laban o bawi. Siya ngayon, tinanong ko na naman siya, sabi ko sa kanya na ano ba, kapareho ba talaga ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos yung natatamo nyo bilang partakers of the divine, tinatawag nating divine partakers o sharer? Sabi niya, hindi. So, ibig palang sabihin, dahil inangkin lamang niya yung doktrina ng Katoliko sa 2 Peter chapter 1 verse 4, hindi niya pala alam na ang kabahagi natin sa tinatawag nating divine partakers, yung mismong Son of God na si Kristo. Kaya nga, kaming mga Katoliko, nagiging Son of God din kami kasi nakikihati kami sa kanyang anak na si Panginoong Hesukristo. So yan yung hindi maagaw ni Labsong. So sa kanila, tagilid na kabanalan ang natatamo. Sa amin naman, hindi tagilid, buong buo na Kristo. So, yan yung kaibahan. Kahit ano pa yung pag-aangkin mo na kayo yung banal. O banal ba ang Jehovah Witness? Sabi niya banal. Ang Katoliko ba hindi banal? Hindi. Diyos ba ang Katoliko? Sabi niya sa akin. Sabi ko, yes, according to our doctrines. Ngayon, tinanong ko sa kanya yung talata na yun, Diyos ba ang Jehovah Witness? Hindi, maling salin. Maling salin daw. Na-record niya yan. Sino yung naka-witness kanina na sinabi niya, hindi, maling salin yan. So, sinakyan ko siya. Maling salin pala. Gusto mo banal? Sige, banal pala ang Jehovah. Ngayon, sabi ko sa kanya, tanging Diyos lamang ang banal. Ngayon, tanong, dahil banal ang Jehovah Witness, Diyos din ba kayo? Hindi daw sila Diyos, kundi banal lang. Iwan ko, ano ba talaga, bro? Panindigan mo yung nakasulat. Hindi kami na, gaya namin mga Katoliko, kung anong nakasulat, pinanindigan namin. Kaya nga, yung imahe na iyan,
bagay na bagay sa Katoliko kasi pinanindigan talaga namin na kami ang imahe ng aming tinatawag naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na si Jesucristo. Nakikibahagi kami sa kanyang kalikasan bilang Diyos for us to according to see God face to face, not magtatakip na gaya ng mga Jehovah Witness kasi daw kalahating Diyos lang pala sila. Kalahating Diyos, kalahating tao pala sila, oh. Hindi sila fully Son of God. So, no, nakikita natin, yan yung kaibahan. So, sa debate na ito, sabi, wala talaga siyang puntos kasi nga, tanong niya, ito ba, Galatia 3:26, larawan ba to ng Katoliko, imahe ng Katoliko? Mali, bro. Nagising ako sa iyo. Kasi ang topic natin, ang Katoliko larawan mismo ni Kristo, hindi ang Katoliko larawan niya si Kristo. Hindi ganon. Mali yung tanong mo. So nagising tayo, no? So nakikita ninyo, pakinggan nyo mabuti yung unang tanong niya sa first round. Napakamali. So binawi ko sa kanya, umamin din siya na sila pala yung banal. Saan kaya yan sa doktrina ng Jehovah na may banal na sa langit, bro? Wala pang ganun sa inyo, Mars. Sabi pa niya, marami na daw. Saan kaya yan sa Jehovah doctrine, bro? Walang ganyan. So sa amin, yung latest 2025 ata yan, 2024. Si Saint Acutis, yung tiniklarang banal na nasa langit na naman nung time ng 2024 or 2025. So ang Jehovah Witness hindi pwedeng mag-claim na banal ang Jehovah. Bakit? Wala kayong banal na nasa langit. Thank you. Okay, dyan po nagtatapos ang ating diskusyon. Maraming salamat po sa dalawa nating mga Ginoo. Salamat sa pagiging magalang at sa pagrespeto sa ating mga rules. At syempre, maraming salamat sa ating host sa pagtitiwala sa inyong lingkod upang mamagitan o maging moderator sa naganap na diskusyon. Pagpaumanihan nyo na po kung ako ay nagkaroon ng mga pagkukulang. At siyempre, salamat ng marami sa ating mga viewers sa pakikilahok sa ating ginanap na talakayan. Sana po ay meron tayong nakuha ng karunungan at katwiran sa ating mga napakinggan. Ngayon po sa inyo ko po ibinibigay ang pagpapasya kung sa tingin nyo po ay sino ang nagdadala ng mas kapanipaniwala at mas katanggap-tanggap na katwiran sa kanila. Nasa inyo po ang pagpapasya. Maraming salamat. O ba nagsasalita? Salita ka kayo? Hello, hello. Ayun, maraming salamat. Maraming salamat, Jordex. Maraming salamat din sa ating moderator. Ayan, sa pagtsatsaga. Ganon din sa ating timer. At sa platform ni Viewerista. Maraming salamat sa pagbibigay ng time para magpahayag dito sa inyong platform. Ayan, sa mga gusto pang matuto ng aral ng Jehovah's Witness, pwede ninyong bisitahin ang aming website na jw.org. Kapag sa Tagalog, lagyan nyo lang ng /tl. Yan, may mga videos sa mga kabataan, mga Bible character, mga Bible drama, may mga magazine na pwede kayong
mabasa. Visible lahat ng doctrine namin dyan sa jw.org. Sa web, yan yung website namin. Okay, thank you. Okay, ako din magpapasalamat. Salamat kay Biorista at si Diksana at kay Tatalino nating moderator sa gabing ito at si Bro Labsong na ating katunggali na GW at salamat din sa mga nagbigay ng gift coin sa akin, especially kay Sis Diksana, Kasi at saka kay Bros G7. At shout out sa mga supporters ko dyan sa baba except kay Maricel na amiga ko yan pero hindi ko yan supporter. Sige, thank you. Okay, masayang kausap pala to si Jordex. Nagising ako sa iyo, Litchi. Nakatulog talaga. Wala sa